Mas maraming Canadians naniniwalang mas lumala ang pagmahal sa presyo ng groceries ngayon. Ito ayon sa isang survey ng Leger sa gitna ng pahayag ng Ottawa na nagiging stable na ang presyo ng mga bilihin. May report si Teresa Redula. Taliwas sa bumabagal na inflation pagdating sa presyo ng groceries. Naniniwala ang mas maraming Canadians, lumalala ang pagtaas ng mga bilihin sa grocery stores sa Canada. Tumataas, hindi bumababa. The only take is up. It's an uptake. Sa pinakabagong Leger survey, 64% ng mga Canadians ang nagsabing mas ramdam nila ang bigat ng food inflation ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon, habang 6% lamang ang nagsabing mas abot kaya na ang presyo ng groceries. Hindi katulad dati, yung 100 mo, marami ka nang mabibili. Hindi namin kaya kung minsan. Kaya ng aming mga sweldo, mga bulsa. Lumabas din sa poll na isa sa bawat 5 Canadians ang isinisisi ito sa federal government. Pero tiniyak naman ng industry minister, malapit nang maasahan ang ginhawa sa bulsa. I agree that we need to do more. That's what I'm fighting every single day. I fight for Canadians every day. But you see that food price inflation is going down, and that's what we want to maintain is the pressure, bring competition, make sure we have a grocery code of conduct. Bagamat pagkain ang pangunahing dahilan ng Statistics Canada kung bakit bumagal ang inflation rate ng bansa, paliwanag ng ahensya. Mas mataas pa rin ang presyo ng groceries ng mahigit 20% nitong Abril kumpara noong 2021. Dahilan kung bakit may pagbabago sa ugali ng mga mamimili. So tandaan natin na buwan-buwan meron tayong rate of inflation. Ibig sabihin yan na yung buwan-buwan tumataas ang presyo ng bilihin. Bagamat yung pagtaas po ng presyo niyan, iba-iba po yung bilis. Minsan mabagal, minsan po sobrang bilis. Pero the reality is tumataas ang presyo ng mga bilihin sa pangkalahatang ekonomiya po yan. Since nga nagpapatong-patong na po itong rate of inflation ng mga nagdaang taon na mataas pa yung rate of inflation natin, ito po ay nagkaroon po ito ng negatibong epekto sa consumption ng ating mga kababayan. So halimbawa po, imbis na yung ating mga kababayan kakain sa labas, ang gagawin na lang po nila magluluto na lang po sila sa bahay. Iba-ibang diskarte naman sa budget ang ikinwento ng mga kababayan. Binabago rin namin ang paggastos. Minsan, tipid dyan, huwag muna gastos doon. Yung shopping namin sa isang linggo, isang araw na lang. Kaya you have to be careful with your money, guys. Lahat-lahat ay expensive na. Tugon ng Ottawa para stabilize ang presyo ng bilihin, dagdag kompetisyon at pagdiin sa grocery chains na lagdaan ng Voluntary Grocery Code of Conduct na pinagkasundoan na ng malalaking grocery chains maliban sa ilan. We have been in touch with Walmart and Costco, and I'm hopeful that they will sign on. That's, if you talk to the independent grocers of Canada, that's one of the key steps to stabilize prices in Canada. So we're going to keep on working with them, but I'm hopeful that none of the majors will sign on to the grocery code. Pumayag na ang Loblaws noong nakaraang linggo na pumirma sa Code of Conduct. Nagkaroon ng boycott sa kanila ng isang grupo sa Reddit, kung saan 20% ng mga Canadians ang nakilahok ayon sa Leger poll. Teresa Redula, Omni News, Toronto.